Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa, no? Pasensya na kayo, may nagmo-mower doon sa kapitbahay, medyo maingay-ingay yung kanyang mower. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong kampo ni Senator Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, ay meron pong babala sa mga publiko at dito sa mga ilang media tungkol po sa mainit na usaping pagkalabas daw di umano ng warrant of arrest ni Bato galing ICC, no? Meron po silang babala dyan at meron po silang hinihingi sa ating Pangulong Bongbong Marcos administration. Talaga naman. At ganun din po si Senator Kiko Pangilinan, sinabihang mali. Sinabihang mali si Samuel Martires, ang walang kakwenta-kwentang incompetent na ombudsman, no? Ex-ombudsman Samuel Martires. Sa wakas, na-call out din itong matandang kupal na ito. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, yung kampo po ni Senator Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, ay nagbabala po sa publiko at sa ilang mga media na be wary. Mag-ingat kayo sa pag-i-interpret, sa pagkakalat ng balita na hindi pa po nabiverify ng mga authorities. Tulad na lang po ng nababalitang may lumabas na po daw na ICC warrant sa kanyang kliyente. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi yung abogado ni Digong, tama, pwede rin, isa ring abogado ni Bato, no, na si Attorney Joselito Torion. Yan po rin yung abogado ni Bulaang Propetang Kibuloy. Sinasabi ni Torion na mag-iingat kayo, baka ma-fake news kayo at baka kasuhan kayo ng libel ng kampo ni Bato. Siyempre naman, nakakasira daw yan ng reputasyon ni Bato. Nakakasira ng integridad ni Bato. Ang nangyari mga kababayan, may lumalabas po, kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na meron nga lumabas na warrant of arrest. So ayan, otoridad na yan, Ombudsman Rimulya na yan, naibalita na po yan sa mga stream media. Ngayon, kung hindi pa rin maniwala si Torion, kasuhan mo na lang po yung mga yan. Kasuhan mo yung mga stream media, kasuhan mo rin si Boying Rimulya. Sa bagay, mahilig ka namang mag-file ng kaso, Torion Diba? Sinasabi niya po na hanggat hindi na be-verify ito, mag-ingat-ingat. Hindi pwedeng padalos-dalos mga kababayan. At sinasabi niya pa mga kababayan na hanggat maaari itong Marcos administration ay dapat mag-adhere sa rule of law. Ngayon may rule of law na sila. Ngayon may due process na. Ngayon kinikilala nila ang mga batas na pwedeng magamit ni Bato para po labanan itong sakasakaling totoo man na warrant of arrest niya galing ICC. No, sinasabi niya sa Marcos administration, may paalala siya, you must adhere to the rule of law. Ano ba yung rule of law? Kasi nga po mukhang pinangahawakan nila yung binigay na desisyon ng Supreme Court na dapat bago mo extradite yung isang taong akusado sa isang nagre-request ng extradition, ay dapat dumaan muna ito sa mga local courts natin. Tulad ng siguro Regional Trial Court, pag natalo doon, punta ng Court of Appeal at Supreme Court. Kasi mahabang proseso yan. Gagamitin lahat, lalo na ng mga politiko, mga mayayaman, ang kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng pera at koneksyon para po makalusot sa kanilang mga kinasasangkutang kaso. Pero po, maliwanag po mga kababayan na sinasabi, iba po ang extradition at surrender. Yan po yung nakalagay sa Republic Act 9851 na batas na kung saan humanitarian yung
crimes against humanities na sarili nating batas na inaiakda yan noong 2019 nung Senate President pa si Juan Ponce Enrile at Speaker of the House si Nograles, mga kababayan. Ha? So, sabi po ni Attorney Conti, hindi naman kinakailangan i-extradite si Bato dahil hindi naman estado, hindi isang bansa ang ICC. Isa po itong criminal court na nabuo ng Rome Statute. Wala pong sariling bansa ang ICC. Ni wala nga itong sariling pulis Gagamit lang ito ng mga Interpol, yung mga pulis ng mga bansang meron nandoon yung aarestuhin. So paano i-extradite si Bato? Digong ako ng digong Isusurrender po yan tulad nung ginawa kay Digong. Isusurrender. So yung sinasabi nyong extradition statement decision ng Supreme Court, mag-a-apply lang yan sa mga taong i-extradite nyo sa isang bansa. Kung halimbawa tulad ni Kibuloy na isang wanted din dito sa United States, naka-FBI pa nga yan, at pag nag-request ang Amerika ng extradition, yon pwede nyong idaan sa korte, pwede nyong gamitin yung sinasabi nyong Supreme Court. Baka matagalan, oo. Baka nga si Kibuloy, papasok na dun sa kaharian ng amo niyang demonyo, hindi pa rin siya nalilitis. Kaya yung paalala po ni Torion, mga kababayan, wag daw tayong maniwaliwala, wag kayong mag-spread ng fake news, baka naman makasuhan kayo ng kampo namin. Paano po yan? Yung mismong ombudsman na nagsabi, may mga balita na po ang stream media, so marami kang makakasuhan, Torion. Di ba? Authority body na yan si Rimulya, si Boying So, verified ba? Totoo ba? Galing kay Boying Kung mali, demanda mo si Boying. Hindi kami. Di po ba, mga kababayan? Now, pasok naman tayo dito kay Senator Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po, tahasan niya pong sinabi dati na dapat buksan ang SALN ni Martires. Baka naman. Sabi niya, di ba? Dapat imbestigahan din si Martires sa kanyang SALN. Baka naman. Baka biglang lumobo ang yaman ng dating Associate Justice at walang kakwenta-kwentang inutil na former Ombudsman Samuel Martires. Ngayon po, binalikan siya dyan ni Martires. Bakit daw nung nag-file ng SALN si Kiko Pangilinan, hindi niya sinama yung assets, liabilities ng asawa niyang si megastar Sharon Cuneta? Mukhang may tinatago daw si Kiko Pangilinan kasi magkano lang daw po yung kanyang net worth, mga million din. 26 million yata, no? Correct me if I'm wrong, Senator Kiko. So nakita dun sa SALN ni Senator Kiko, wala ni isang declaration doon na Sharon Cuneta. Assets niya, siyempre billion naman kumita yan si Miss Shawi. Alam nyo naman yang si Miss Shawi. Maski na hayahay lang yan sa bahay niya, kumikita po yan. Mga royalty niya sa kanyang mga pelikula, no? Mga endorsement niya. Magaling po yan. Lodi yan si megastar, okay? Ngayon, yung mga netizen in defense of Kiko Pangilinan, dinipensahan nila. Kasi nung kinasal pala itong si Kiko saka si megastar, meron silang prenup. Alam niyo na siguro ibig sabihin ng prenup na yan. Bago ikasal, may kasunduan na yung yaman mo lang, no? Nung dalaga ka o maski na ngayon, mag-asawa tayo, ito ang kasunduan natin. Pera mo, pera ko, pera ko, pera ko. Siguro ganun, Senator. Hindi ko po alam nag-a-assume lang ako, nag-e-example lang po tayo. Hindi ko po sinasabing ganun, baka i-demanda na naman ako niyan. Baka magdemanda rin si Senator Kiko sa akin. Senator Kiko, example lang yun hindi yun ang ganun ang usapan. Netizens na po ang dumidepensa. Kasi nga na-research po nila, which is true. Kinumpirma pa ni Senator Kiko na siya pa nga ang nag-initiate na mag-prenup sila ni megastar, which is a good gesture out of Kiko Pangilinan. Ngayon, mga kababayan, tayo rin nag-research dyan. Bakit nga naman hindi sinama ni Senator Kiko? Aside dun sa prenup, kasi malay nyo, hindi ko naman po alam yan, no? Nag-research din ako. Meron palang bagong kautusan ang Civil Service Commission tungkol sa pagpapile ng mga SALN ng mga public officials, public employees. Pwede mong isali yan, ang kita ng asawa mo, ang liabilities niya, kung siya ay tulad mong public officials or public employees.
Ganun po eh. Tapos, meron palang Supreme Court ruling na pag meron kayong prenup ng asawa mo at base dun sa kinapapalooban ng prenup, kailangan mong i-honor yun. 2019 mga kababayan. Ha? So, sabi ni Kiko Pangilinan, binalikan niya ngayon si Martires. Mali siya. Ibig sabihin, naturingan kang Supreme Court Justice, hindi mo alam yun? Yung nilabas na desisyon ng Supreme Court tungkol sa paglalabas ng SALN sa mga may prenup, na kung yung tao ay isa sa kanila ay public official, isa hindi. At hindi mo rin alam ang Civil Service Code na new rules na ganon, na hindi pwedeng isama yung spouse, na hindi naman public official o public employees. Hindi alam ni Martires o nagtanga-tangahan lang si Martires para lang po meron siyang maibalik na issue kay Kiko Pangilinan. O ngayon, nakuryente ka na pag-alaman na ikaw ay isang tanga, na ikaw isang bobo. Buti nga di kasi nabihang tangat bobo ni Kiko, ako lang eh. Ako na lang magsabi sa'yo. Sabi lang sa'yo ni Kiko, mali siya. Pero yun, naturingang Supreme Court Justice retired. Hindi pala alam yun. Nakakahiya po mga kababayan, no? Baka naman yung karamihan dyan ng mga justices ng Supreme Court, alam nyo na. Siguro, na-appoint lang dahil sa nag-finger heart. Kaya kudos kay Senator Kiko, Tama lang yan, batikusin mo si Martires. O ngayon, siya ang dapat imbestigahan si Martires sa kanyang SALN. Baka naman, kasi yung dahilan niya daw na nakuha na daw niya yung pension niya sa ganito, kaya lumobo ang kita niya. Well, we'll find out, di ba Kiko? Imbestigahan mo nga Kiko Pangilinan para malaman natin kung totoo o hindi sinasabi niya. Supreme Court Justice yan, associate, retired, magaling di ba? Yung pala isang Tanji A at Obob. Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.